Just in, ang nangyari na sermonan Security VP Sara Tinuro sa wakas bumwelta nilabas ang galit. And syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon, mga katunay, ito po ay nagmula kay Banat Camarites TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Camarites TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At syempre, huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Camarites TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Dito, nakikita ko na ang pinatutungkulan ni VP Sara dito ay yung pagtanggal ng kanyang security close-in details. Not particular because ito ay kanyang personal na experience, ano? Hindi niya inaano dito yung kanyang sarili. In general, inilalatag niya dito ang problema doon sa mga kapulisan natin, yung mga military personnel natin, na hindi sila dapat partisan eh. Non-partisan dapat sila. Pero ano nangyayari sa kanila? Partisan sila eh. So dapat wala silang kinikilingan at wala silang pinapersonal. Kasi kung ang nakikita kong punto niya dito is nagrarason lang sila na may kakulangan sa kapulisan. Okay? Para ma-justify nila ang pagtanggal ng kanyang mga security. Ayun, yun nga naman ang rason. No? Kaya tinanggalan ng security si VP Sara is about dun sa kakulangan ng kapulisan dito sa ating bansa. No? Ipagpalagay na nating may ganon. So, ibig sabihin yan, kung kulang ang pulis sa atin is nalalagay tayo sa alanganin. 'Di ba? Pero para sa akin, hindi naman parang nagkukulang kasi parang napakadami naman eh. Marami pa rin naman siguro. Kasi ang dami nga kumukuha ng criminology dyan. 'Di ba? Yung mga bagong magiging pulis natin. 'Di ba? Pero kasi ito, yung nangyayari, yung na-opinyonan nga ng iba na kaya tinanggalan si VP Sara daw ng mga ganyan, ng mga security, binawasan, is talagang para siya'y madaling malapitan. Ibig sabihin na malapitan na hindi matulungan, baka may yung may mangyari sa kanya hindi maganda, na wag naman sa ana. 'Di ba napapag-isipan kayo ng hindi maganda? 'Di ba dahil dun sa move na 'yon, 'di ba? Tapos tinanggal yung mga ka-close niya, so yung mga natira doon is yung mga hindi niya ka-close. 'Di ba mas masarap kung mas katiwa-tiwala at masarap kung mga kasama mo mismo, yung mga kapalagayan mo na ng loob, ang mga nandoon. Kasi parang ang nangyari, yung kung sino yung mga talagang security nila, is yun talaga ang mga nawala. Kaya naging ka-question yung mga bagay na yon. 'Di ba? Ngayon, kung kulang ang kapulisan, hindi dapat binabawasan sa Vice President. Siyempre, kung ano ang security ng President, siyempre, kailangan mas marami yan. Dahil talagang delikado ang buhay ng isang presidente kahit naman saan. 'Di ba? May mga assassination na may mga banta ng ganyan kahit saan. Ganun din naman sa Vice President. No? Kasi parehong mataas na posisyon yan eh. Kung ano ang treatment mo sa President, dapat ganun din ang treatment sa Vice President. Ipagpalagay na natin merong hindi pagkakaunawaan yung dalawang side na yan. 'Di ba dapat ang mga kapulisan natin, alam natin yung mga magigiting na kapulisan natin is dapat talaga is nagiging balanse. 'Di ba? Kasi serve and protect. 'Di ba? 'Yan ang trabaho at saka isa pa, 'di ba? Ang tungkulin ay bantayan, no, ang mga may matataas na posisyon gaya ng pagiging vice presidente. Hindi naman kasi basta-bastang posisyon 'yan, no? Na bawas ka lang o bawasan natin yung security niyan. Lalong-lalo na is Duterte 'yan. 'Di ba? Sara Duterte 'yan. Alam naman natin na ang mga Duterte maraming binanggayan. Ibig sabihin maraming binangga, may mga poser na binangga, mga drug lord na binangga, mga may rebelde silang mga kaaway, mga nabangga nila. 'Di ba? Delikado pa rin. Kumbaga, meron pa ring threat sa buhay ng Vice President dahil pwede siyang mabalikan nung mga tao na alam nilang galit sa kanila. 'Di ba? Maaari na maging open siya. Kahit sinasabi ni VP Sara na, o sige, hindi ko naman kailangan ng mga security. 'Di ba kahit sabihin niyang hindi niya kailangan pa rin 'yun bilang Vice President. Kung hindi niyo na siya tinatrato syempre na
Bilang si Sara Duterte, hindi nyo na nirerespeto ang pangalan niya, sana inirespeto na lang natin bilang Vice President. 'Di ba? O gaya ko, 'di ba? Ako may respeto ako sa presidente, sa vice president, sa mga senador pa din. Ganun pa rin 'di ba? Pinag-uusapan lang natin dito. 'Di ba? Ganun pa rin dapat. Meron ka pa ding respeto kahit sa pagiging vice president niya na lang. 'Di ba? Hindi dapat ganun ang nagiging treatment kay VP Sara Duterte. 'Di ba? Kung ano man ang nagiging hidwaan ng dalawang panig, hindi dapat na nakikisali sila dyan. 'Di ba? Dapat ibigay nila yung karapat-dapat talaga. 'Di ba? Para sa Vice President. Ganun yun Para hindi kayo nabubutasan at lumalabas na masama. So, rason lang nila kung tutuusin kasi, bakit pag SONA? Kayang-kaya mag-provide ng mga 20,000 na kapulisan. Yun, nasilip yun. 'Di ba? Nasisilip kayo kasi yung katwiran nyo medyo alanganin talaga. Ang alam ko nga rin kasi is marami talagang pulis Maraming ang kumukuha ng mga pulis. 'Di ba? Kaya sa tingin ko hindi para kumonte. Dandat kaya naman pala, 'di ba? Kapag meron silang mga mga ganyan, mga concert, mga gatherings, mga ganyan, punong-puno sila ng mga close in details. Kapag merong yung pag-raid nila sa KOJC, tingnan nyo, bata-batalyon, 1,500 ang pinadala nila dyan. So how can you say, paano kami maniniwala na may kakulangan sa kapulisan? So, lumalabas dito na merong kinikilingan, yung sinasabi ninyo to serve and protect, meron kayong pinipiling serbihan, at meron kayong pinipiling po protektahan. At saka kung sinasabi nila talaga na kinukulang tayo sa kapulisan, ay delikado yun, hindi maganda yun. 'Di ba? Kung kinukulang, madali kayong matitibag yan. At kung malalaman ng iba yan mga masasamang loob, kumukunti na pala sila. 'Di ba? Hindi dapat ganun. Hindi nyo dapat pinapakita. Kung nangungunti man kayo, hindi naman dapat pinapakita o sinasabi yan, 'di ba? Dahil may mga, alam nyo na, may mga kalaban sa gilid-gilid na nagbaman-man dyan. Edi tagilid kayo niyan. Hindi dapat ganun. No? Pero para sa akin, parang nga din yung sinasabi ni Sir, yung nagsasalita, is parang katwiran na lang din yun 'Di ba? Parang ang nangyayari kasi dito, parang personalan na lang sila 'Di ba? At ang tanong kung ano bang pinoprotektahan ninyo, ang taong bayan ba? O ang interest ng boss ninyo? Kasi, kung nagawa ninyong biktimahin ang Vice President, second highest position, paano pa kaya kami na common tao lang? Okay, sige. Sige, pagbigyan namin kayo. Let's say na kulang ang mga kapulisan. Okay, sige. Ngayon, instead na i-address ninyo ang kakulangan dyan sa kapulisan o kung ano man, military man yan o ano, ang ginagawa ninyo ay sinusuppress, kumbaga personal sinusuppress nyo ang taong bayan o kung yung mga hindi nyo trip or yung mga kumukundi na sa inyo, sinusuppress ninyo gamit yung mga ito sa halip na gumawa kayo ng batas o kung hindi man magkaroon kayo ng upgrade kagaya sa Davao. Kaya ang Davao second safest city. Bakit? Kasi ina-upgrade nila ang kanilang peace and security, peace and order. Paano? Halimbawa dyan, yung CCTV all around the city. So, pag meron kayong CCTV all around the city, hindi mo na kailangan ng manpower. Pag may nakita ka na, saka ka magpapadala ng re-responde. Pag ganito, kasi kung sinasabi nila na kulang pala tayo ng tao, why not? Magandang solusyon din yun, no? Maglagay ng mga CCTV sa bawat city, no? Mas mas kapaki-pakinabang yung ganun. Kung ano man yung makikita nyo, mamomonitor nyo doon na hindi maganda, marirespondihan nyo agad. Hindi yung para magpakalat ka pa. 'Di ba? Pagpalagay natin na ganun, syempre hindi naman mawawala yung pakalat, yung mga checkpoints, kailangan pa rin yan. Pero yung talagang CCTV, bawat cities, maganda yun. 'Di ba? Talagang re-responde ka talaga kapag nakita mo doon sa CCTV. Sa CCTV, 'di ba? Kaso nga lang minsan mauutak yung ibang masasamang loob 'Di ba? Siyempre sinusurveillance nila yung lugar kung saan mayroong CCTV. 'Di ba? Kado na lang nila kakanain minsan sa walang CCTV.
'Di ba? Minsan may mga ganon. Yung mga talagang planadong mga hindi magandang gawain. Pero yung mga biglaan, yun, baka doon mangyayari yun. 'Di ba? Kaya importante talaga din yung CCTV. Malaking tulong din sa mga kapulisan yan, pati sa taong bayan, kung lahat ng mga cities merong CCTV talaga. 'Di ba? May mga paggawa ka ng malalaking CCTV kung saan-saan eh. Total, marami naman tayong pera. Kung tutusin, marami talaga tayong pondo. Kung tutusin, marami tayong pera eh. 'Di ba? O pagpalagay natin, naubos ng pandemya. Pero, Diyos marami nga, naririnig nga natin sa mga balita, 'di ba? Kung tayo talaga tututok sa ikabubuti ng mamamayan at ikadidisiplina ng mga ng bansa natin, 'di ba? Kung doon lahat ibubuhos, nagawa na natin lahat 'yan. We are in high-tech, modern era na. So, gumamit tayo ng mga modern technology, facility. Yes. Kung talaga kayo. Pero nung ginagawa ninyo, inirarason pa ninyo na kulang sa pulis. Pero hindi naman kayo gumagawa ng paraan para ma-upgrade ang ating capabilities. Di ba? Tama yun. Tama yung sinabi ni Sir. Mag-upgrade dapat. Kung sa sarili nating bansa, internally, hindi natin kayang i-address ang problema natin at sinasabi nyong may kakulangan tayo sa ating forces, how much more dyan sa South China Sea or West Philippine Sea na sinasabi ninyo? Di ba? Naputulan ng daliri, hindi nyo mabantayan yung mga mangingisda. So, paano sabihin natin atin ito, pero kulang naman pala sa tao, which is shows sa sarili natin, internally, kulang pala tayo. So, anong gagawin natin? Di ba? Yung pa. Yan, yung problema sa West Philippine Sea. Yung pakikipag-ano natin sa China. So, dito pa lang sa kapulisan, is kulang na tayo. Di ba? Doon pa lang is sinasabi natin, kulang, mahina tayo. Ganun kasi kulang. Paano pa tayo makikipagbakbakan yan sa China? Kung ganyan na kinukulang tayo. Di ba? Tayo pa rin ang malalagay sa alanganin. Kaya nga ako sinasabi ko hanggat maaari dyan sa problema sa West Philippine Sea, mas maganda is pag-usapan ng maayos hanggat maaaring mahilot-hilutin. Huwag tayo yung basta-basta lang sugod ng sugod. Yes, matapang tayo Paulit-ulit kong sinasabi, ang mga Pilipino matatapang yan, hindi basta-basta umaatras yan. Pero may tamang panahon na dapat mong paglagyan ng iyong tapang. Kung talagang pinaglalaban talaga natin, importante talagang ipaglaban natin kung ano talaga ang atin. 'Di ba? Kung may umaangkin, ipaglaban natin kung alam natin sa atin. Pero kung talagang alanganin tayo, hindi masamang medyo kumambyo tayo ng konti. 'Di ba? Pwede naman nating idaan sa mabuting usapan 'yan. Kasi huwag tayong mag-rely sa mga bansa na gustong tumulong sa atin. Salamat. Gusto nilang tumulong sa atin. Ang tinatanong kasi natin dyan, hanggang kailan nila tayo tutulungan kung sakaling lumala yung tensyon na yan? Hindi ba tayo nila iiwan? Kung tayo'y mapinsala, ang bansa natin mapinsala, makakalipat ba tayo sa kanila? Aarugain ba nila tayo? Patutuloyin ba tayo nila sa lugar nila? O tutulungan ba nila tayo in 105%? Siguro dyan sa bakbakan tutulungan nila tayo dahil kalaban din nila yan pero kung dito gaganapin yan, alanganin talaga tayo. Tayo ang mapeperwisyo. Yung bansa natin talaga ang masisira. Maraming mga inosente ang madadamay dito sa bansa natin. Kasi dito gagawin yan. Mantakin mo, kaaway ng ibang bansa, magiging kaaway natin. 'Di ba? Kaya kung hanggat maaari, is pag-usapan kung pag-uusapan. Huwag na tayong magmatapang na meron kumakampi sa ating mga bansa, magmamatapang tayo. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi na matakot hindi ganun. Gamitan natin ang utak dahil maraming inosenteng madadamay. Bagsak na nga ang ekonomiya natin, hindi na maganda ang pinapakita. 'Di ba? Sasalangan pa ba natin ng ganito? Dadagdagan pa ba natin yung problema natin? 'Di ba? Dapat doon tayo mag-focus kung paano natin mapapaunlad yung ekonomiya natin. Hindi yung kung ano-ano na yan. Kung ipinaglalaban yan, ipaglaban sa maayos na paraan. So sa halip na i-address at unahin ninyo, concentrate on that. Anong ginagawa ninyo? Tell us. Binubal sa ba ninyo? Bakit lagi tayong kinukulang ng pondo? Yearly nagkakaroon tayo ng budgetary
Okay? Yung plenary session for budget. Ako hanggat maaari ayokong pag-usapan yung pondo na yan. Pero marami talagang lumalabas na ganito rito. No? Nababalitaan natin sa mga balita na yan. Ayoko silang pag-isipan ng ganun. Kahit ganun na yung sumasampal sa kanila lahat. 'Di ba? Kasi nakakadismay nakaka-turn off. 'Di ba? Parang masakit isipin. No, kung yung mga pondo-pondo na mayroon palang ganito, ganyan, nalalaman natin. Tapos, hindi naman nagagawa yung mga ganito. Yung inaasahan ng mga Pilipino, no, yung magiging maayos tong ano namin. Oh, gaya dun sa mga flood control, 'di ba? May mga nabalitaan tayong may mga pondo-pondo palang mga ganun, etc., etc. 'Di ba? Pero ganun pa rin, bumaha, lumubog pa rin tayo. 'Di ba? Masakit isipin yung ganun. Kaya napag-iisipan din sila ng hindi maganda. Dapat nga bilang politiko, dapat is kailangan positive vibes ang ibigay mo sa taong bayan Kailangan ipakita mo sa kanila talaga na kumikilos ka 'Di ba? Ginagawan mo ng paraan lahat ng problema. Kasi kung sa salita lang, salita ka lang, salita, maayos ganito. Is kapag nangyari 'yon, talagang ikaw ang mapapahiya doon. Mas maganda kung ikaw na mismo ang tumutok. 'Di ba? Deliberation, GAA, yearly. And then, for the next year, 6.3 trillion ang proposed budget. Wow! Tapos lagi kayong kulang sa pondo? O saan napunta? That's a big question. So next. Tinatanong ko saan napunta. Wala namang amin yan. Yan. Ang Pilipinas ay may airport. Ito naman sa usaping airport. Ayoko magbintang ng mga tao. No? Hindi ko kasi gawain yung gano'n. Katati, pinag-uusapan lang natin kung ano yung napapakinggan natin dito. Pero, ang sa akin lang is, maawa naman kayo sa taong bayan. 'Di ba? Kawawa na. Lugmok na si Juan, wag nyo naman masyadong palugmukin pa. 'Di ba? Talagang nakikita ko, habang binabasa ko ito, parang SONA yung dating nito SONA in a way na nilalatang ni VP Sara dito yung mga problema na dapat i-address ng Pangulo dito. Dahil sinungaling yung Pangulo. 5,500, isa pa lang yun sa kanyang kasinungalingan. So sabi niya rito, ang Pilipinas ay may airport officials. Dapat na nagsusumikap na maabot ang adhikaing magkaroon tayo ng world-class facility. Ayan. World-class facility na pinapahalagahan ang seguridad at privacy ng mga pasahero. Ayan. Lalong-lalo na pagdating sa kabataan. Okay, tuloy natin. Subalit ang Pilipinas ngayon, itong problema. Subalit ang Pilipinas ngayon, may mga opisyal ng paliparan na tikom ang bibig ukol sa banta ng seguridad at hindi man lang nagsasagawa ng masusing investigasyon tuwing may banta, tulad ng pagpapasa publiko ng video footage, flight details, at iba pang masiselang impormasyon ng mga pasahero kahit pa ang mga minor de edad. She was particular doon sa ipinalabas na CCTV footage doon sa paglabas nila VP Sara, including her family, sa airport sa Naik. Kung tutusin, bawal talaga yun nilabas nilang yun. Delikado kay VP Sara yun. Di ba nakita mag-isa siya? Hindi dapat nila kasi confidential na yun personal na yun. Di ba? Yeah. So nakita ninyo, ito talaga ang problema dito. Maalala ninyo yung mga nabaviral na mga... Parang sa isip ko kasi, etong nilabas na yan, parang may masabi lang kasi ibig sabihin, nakita nyo yung BP nyo, bagyuhan, umaalis. Diba? Bagyuhan, umaalis, iniiwan lahat tayo. Wala siya. Ganun yun Ganun yung gustong iparating doon, yung ikasisira niya. Kasi dagdag puntos na ikasisira niya yan Kaya nangyari yung ganyang bagay. Nako BI, mga Bureau of Immigration officers natin na merong ng bulsa, nangikil ng sa mga dayuhan, ganito ganyan. Yung mga nagva-viral regarding doon sa kumbaga yung pagnanakaw ng mga Bureau of Immigration officers diyan. 'Di ba pag may ganung kaso, anong lagi nilang sinasabi? Under investigation. Tapos sasabihin nila sira daw yung CCTV. Kumbaga they are suppressing yung truth. No? Sasabihin nila na noong time na yon hindi nagfa-function at sira yung CCTV. Pero nung lumabas si VP Sara, abay kuhang-kuha.
yung paglabas ni VP Sara sa NAIA. So, makikita mo doon yung pagiging very, nabibisto no? Yung sinabi, una sa flood, nabisto. Ngayon naman dito rin, nabisto yung sinasabing sira yung mga CCTV. Abay, kung sira, dapat ipagawa yan. Diba? Delikado pa rin, airport yan. Kailangan pa rin ng seguridad. Ang CCTV talaga, dagdag seguridad yan. Diba? Siyempre, lahat ng pangyayari, hindi mo malalaman Yan ang pinakamatibay na ebidensya talaga, CCTV, hindi nagsisinungaling yan Kung sira man yan, dapat inaasikaso yan. Aso nga lang, nung dumaan si VP Sara, doon biglang nagawa. Personal level ng kanilang paggamit, ng kanilang power, ng kanilang authority, na kapag hindi nila type yung tao, o tinuturing nilang kalaban yung tao, automatic, gumagana yung CCTV. So dito mo makikita, na yung mga pangyayari na ganito, instead na i-address ang problema, okay? Yung brownout, bigla na lang may brownout dyan sa NAIA, hindi nagfa-function yung kanilang aircon, mainit, okay? Nakakahiya po yan. Sa international scene, nakakahiya po yan. Marami tayo araw-araw na mga tourist papasok sa Pilipinas, tapos pagdating nila dyan sa NAIA, walang aircon, mainit, nagpapaypay, may makikitang daga, surot, ipis at kung ano-ano pa, abay nakakahiya po yun. Totoo yan Siyempre tayo, dinadayo tayo. Yung sinasabi nga ni Sir na may mga turistang nagpupunta dito. 'Di ba? Dumadaan yung sa airport tapos ganyan yung mararanasan nila. Siyempre, anong sasabihin nila? Dito sa Pilipinas sa airport masyadong mainit. Tapos may gapong pasaking duga. 'Di ba? Nakakahiya tayo. 'Di ba? Nasaan yung doon? Nasaan yung progreso natin kung ganun? 'Di ba? Dapat talaga ang daming dapat asikasuhing problema 'Di ba? Para sa akin, ang dami talagang problemang dapat asikasuhin. Bakit mga Duterte, 'di ba? Awayang Marcos Duterte ang naaasikaso, yung mga litap-tap na 'yan. 'Di ba? Ang daming problema na pwede niyong pagtalunan. Maraming problema na dapat asikasuhin na hindi na nakikita. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko kung mapakulong niyo ba ang mga Duterte, tagumpay ba ng taong bayan yan? Hindi. Hindi magiging tagumpay ng taong bayan yan. 'Di ba? O tutusin, yung supporter nila syempre malulungkot. Magagalit lalo. 'Di ba? Nagdadagdag lang kayo ng kaaway nyo, ng kalaban nyo, ng mga taong ayaw sa inyo 'Di ba? Imbis na ikaw gusto mong tumakbo sa mataas na posisyon, kailangan maging mabango ang pangalan ko. Paano magiging mabango ang pangalan ko? Ano ang gagawin ko? Huwag mong sasagasaan yung bakuran ng may bakuran. Yung bakuran na alam mong maraming nakatira, yung maraming nagsusuportahan ng mga kapitbahay. 'Di ba mahirap yung ganun? Binangga mo yung bakuran na yun na alam mong maraming sumusuportang kapitbahay. Malamang magalit sa yung isang lugar na yun. 'Di ba? Mas lalo kang masisira ngayon kung may pangarap kang tumakbo sa mataas na posisyon. 'Di ba? Bilang politiko, kailangan mo talaga is mabango ang pangalan mo palagi. Hindi ganoon na nasisira. Kaya nga yung problema, 'di ba? Puro Duterte na lang, Duterte, pakulong. 'Di ba? Ang daming problema sa bansa natin. Hindi lang po si Duterte, hindi si Kibuloy, etc., etc. Ang daming dapat pag-usapan at lutasin dito para hindi tayo lumabas na kahiya-hiya sa iba. Pero kapag may mga problema, pag may mga ganyang problema, ang dami na nilang palusot. Pero yung gusto nilang mapabagsak lang si Sara Duterte, talagang pinakita pa. Yung kanyang paglabas diyan sa NAIA, including the security. Kasi malakas siya, akala nila malakas siyang ebidensya na yan na palalabasin na, tumatakas yung BP nyo, ganito, ganyan, no? Bagyuhan, di ba? Magiging issue yan. Ang kanyang, lalong-lalo na yung kanyang mga anak. So, kung dito, usaping kababaihan, usaping pamilya, usaping anak, pasok dyan yung human rights. Pero anong ginagawa ng human rights? Tikom ang bibig dahil magkakatropa sila. Pero kung ibang tao yan... Ang human rights, alam natin kung saan lang kumikilos yan. Minsan nga, human rights yan, kapag pulis ang nabiktima, hindi kumikilos yan. Mga sundalo natin na nagiging biktima, hindi kumikilos yan. Pero kung yung mga masasamang loob, yun ang naanuhan, ewan ko ba, kilos sila ng kilos.
'Di ba? Baliktad ang human rights lalo na sa mga Duterte, hindi kakampihan ng human rights 'yan. Alam naman natin na kumukulo din ang dugo ng human rights sa kanila eh. Si VP Sara yan at inilabas ng kawani ng NAIA yan, yung CCTV at hindi si VP Sara at may involved na bata. Abay, baka bukas may pa-Senate hearing na si Risa Hontiveros in line with human rights. Ba? Kita nyo sa KOJC, may mga bata, ang daming mga bata traumatized, mga kababaihan natin doon, binabastos nila, Parang doon nga, walang human rights din, di ba? Wala ding umalmang human rights din. Sure. Nasaan yung si Risa Hontiveros at yung mga human rights? Oo, dapat yung human rights ang unang-unang umano doon. Syempre, iniisip nila kay Kibuloy yan eh. Dapat hindi na nila tinitignan si Kibuloy. Labas na yung usaping Kibuloy dyan eh. Diba? Kasi hinahanap nila si Kibuloy, suspect nila nga. Diba? Pero yung mga tao dun sa lugar na yun, yung mga batang yun, labas na sa usapan yun. Labas na sa kaso ni Kibuloy yun. Diba? Hindi dapat ganun. So dito palang pinapakita dito isang problema sa bansa natin na they really trying. Ang problema sa bansa natin, pinapakita nilang kapag galit sila sa mga tao, yung mga nasa posisyon ng ganyan is para sinasamantala na lang na, galit ako dyan. Wala akong pakialam kahit sino madamay dyan. Di ba ganun? Mapabata, mapamatanda. Kung madadamay sila, bahala sila sa buhay. Ganun eh. Ganun ang pinapakita dahil sa galit nila kay Duterte, galit kay Kibuloy. Di ba? Nakakalimutan na nila yung mga taong inosenteng maaaring madamay. To demonize or make propaganda doon sa mga tinuturing nilang kalaban. Pero pagdating naman sa kanila, ayan, ang iingay nila. So, yan, isa sa isang problema dyan, Ayan, flight details, talagang makikita mo dito yung Next. Ayan. Ang Pilipinas, okay, isa pa itong problema na inilatag niya. Ang Pilipinas, bilang isang malayang bansa, ay tumitindig dapat laban sa mga panghihimasok ng mga dayuhan sa ating mga domestic affairs. Subalit, ang Pilipinas ngayon, itong problema, ay dali-daling iyuyuko. Yan. Marcos, ikaw ata ang pinatutungkulan dito. At susunod na lamang sa anumang kagustuhan at pangingialam ng mga banyaga tulad na lang ng ICC. Ayan, tulad niyan, sa isyong ganyan. Kahit sinabi ni PBBM na bawal na ang ICC dito, na hindi na tayo makikipag-ugnayan, ay may mga nakapasok na ganyan, may nagiging banta na ganyan. At mayroon pang 10 foreign agents na pumapasok nga daw. Ay nako, talagang na naman sa kanya yan, matinding question na naman yan. 'Di ba? Nadadagdagan yung yung hindi pogi points eh. Dapat pogi points lagi, positive lagi ang nagiging balita, 'di ba? Pagpalagay natin sa mainstream, positive ang nagiging balita, pero sa mga 'di ba? Hindi maganda yung lumalabas. Kailangan ayusin 'yan. So eto, malinaw, ito yung pinaka-recent na issue dito, 'di ba? Ayaw natin na, halimbawa, example natin dyan sa South China Sea. Sabi, ang reklamo pala nila ay tayo po ay sinasakop ng ating sinasakop ng dayuhan, which is yung China. Sinasakop yung atin. Kinukuha yung atin. Mananakop. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Camarines TV at syempre credits dun kay Sirs na nagsasalita. Name nyo nga kung sino yun, mga katunay. Paki-comment sa comment box para mabigyan natin ng credits, no? Kasi boses lang. Hindi ako pamilyar sa boses niya. Comment lang po kayo sa comment box sa inyong mga sasabihin. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.